Okay, next. A vertical cylindrical tank has an orifice at the bottom for its outlet. Diameter of the orifice is 100 mm. The tank has a coefficient of discharge of 0.6. Height of the tank is 6 meter with a diameter of 6 meter as well, and the tank is full of water at the start. So, meron tayong cylindrical container. Ayan. Tapos dito may butas. May butas dyan. Okay, tapos puno ito ng tubig. So, this is 6 meters. Tapos, this is also 6 meters. And then, itong butas na to, 100 mm. So, 0.1 meter diameter. Okay, so puno ng tubig. Nasa ito yung tubig natin. At the beginning. So, question is, and by the way, binigyan tayo ng coefficient of discharge. So, 0.6. Okay, so find the time in minutes that that water will be drained out is equal to 100 cubic meter. Kasi di ba guys, lalabas ito yung tubig. Lalabas din yung tubig eh. So, ano daw yung time para yung lumabas na tubig, 100 cubic meters na. Yun lang naman yung tanong niya, no? So, time, no? And if encounter niyo na to before, alam niyo na merong formula dito, no? Pero ipakita ko kung saan ang galing yung formula. So, galing lang yun sa konting magkahalong magkahalong rate of change at saka yung fluid mechanics or hydraulics. So, una, sabi ko nga, dapat ang flow rate ng buong system constant, hindi dapat nagbabago. So, ibig sabihin, yung flow rate dito sa orifice ay parehas lang ng flow rate dito sa sa cylinder. And to be more specific, I'm talking about yung surface na to. Kasi di ba yung surface na to, bababa yan eh. Pagka nauubos yung tubig dyan, bababa yan. Mapupunta yan dito. Okay? So, dapat yung flow rate sa cylinder at saka yung flow rate sa orifice, same lang. Ano ba yung flow rate sa orifice? Okay? So, ano ba yung flow rate? Ay the area times velocity. Okay? Kaya lang guys, sa orifice kasi, meron siyang mga di ba? Meron siyang parang opening na may kinalaman sa discharge, I mean sa area at saka velocity. So, dapat kung gusto mong actual velocity lang, hindi siya theoretical. So, dapat meron ka ditong coefficient of contraction, tapos meron ka ditong nakamultiply na coefficient of velocity. Okay, so theoretical ito. Okay, kung gusto mo maging actual, you have to apply yung mga coefficient, di ba? So, that is coefficient of contraction para sa area times coefficient of velocity para sa velocity. So, we can rewrite this as CC times CV times area times velocity. Pero di ba, yung CC tsaka CV na product, yan din yung coefficient of discharge. Ayan. So, bali may nakamultiply tayo na coefficient of discharge. Ewan ko kung CD ba ang gamit niyo dyan. Sige, CD na lang para coefficient of discharge. Okay? So, ganyan, no? So, ito, velocity sa orifice yan, no? Hindi yan basta velocity lang sa kung saan. Kasi ito, area ng orifice. So, ang tanong ngayon, ano ba yung magiging velocity sa orifice? So, kapag in-applyan mo ulit ito ng Bernoulli energy equation, mapuprove mo ulit na ito ay square root of 2gh. No? Kung ang height niya ay h. Okay, let's say meron tayong height dito. For any given instant. And nagbabago yan, no? Nagbabago habang lumalabas yung tubig dito, nagbabago rin to. Kaya, ano yan, variable yan. So, I'll just follow yung ginamit ko, small letter h. Ayan. Okay? Kaya pala natin sabihin na yung flow rate sa orifice ay coefficient of discharge times area of the orifice times square root of 2gh. Yan ngayon yung sa orifice. Ngayon, pag-usapan naman natin yung dito sa surface, dito sa loob ng container. So, una, paano ko ba may measure yung flow rate nito?
nito habang bumababa siya. So para lang yung fluid flow in pipe. So parang isipin nyo may tubig na dumadaloy sa pipe. Kunyari pipe to, 'di ba? So bali area nito, 'di ba? Area ng surface times yung velocity dito, no? Tawagin ko na lang na velocity ng surface. Okay? So therefore, doon we have Q ay equal sa area ng surface times velocity ng surface. But what is the velocity of surface in terms of this height? Okay? So, pag sinabi natin velocity, rate yon, rate. So, rate of change. So, yung velocity na to ay rate of change ng depth. Di ba? So, ibig sabihin, this can be written as the rate of change. So, ibig sabihin, derivative with respect to time. Okay? At dahil ang nangyayari dito sa H ay lumiliit habang gumagalaw to, so ang rate of change natin ay negative, no? So we are expecting na negative ito. So ganyan lang. So bali Q is equal to A S times negative dH over D. And like I said, dapat yung flow rate na to ay equal dito. So equate natin. So yung flow rate sa orifice ay CD AO square root of 2GH is equal to negative AS DH over DT. Okay? I-highlight ko lang kung ano mga constant dyan. So, constant to. Constant din yung area ng orifice. Constant din yung 2G. Constant din to. So, lahat yan constant. So, ang variable lang dyan, etong H at saka yung T. Yun yung variables natin. So to solve for that, we will solve this differential equation, no? So we will separate yung mga variables na yun, tsaka yung constant. So unahin ko na yung mga constant. So CD, AO, square root of 2G, tapos divide ko na dito yung AS. Okay, so dito may iwan, square root of H equals negative DH over D. So i-separate lang natin, no? Separate natin. So yung DT, cross multiply ko doon, tapos yung square root of H, i-divide ko. So magiging CD AO square root of 2G over AS times DT is equal to negative DH over square root of H. Ngayon, para lang madaling makita, yung square root of H, tama ba na raised to 1/2? No? And let's integrate. So, integrate natin to from 0 time to final time. And then ito, integrate natin from, so let's say for example, meron tayo ditong initial height H1. Tapos ang ina-analyze natin hanggang dito, kunwari lang ha, hanggang sa final height H2. So, yun yung limits kunwari natin. From H1 to H2. Okay? Now, note that this part right here is actually H raised to negative 1/2 dH. Di ba? At ang integral niyan ay ito, magpa-plus ka ng 1, so negative 1/2 plus 1, positive 1/2. Tapos di-divide mo ng 1/2. Di ba? N plus 1 over N plus 1. So, magiging ano siya? So, bali ganito. CD AO square root of 2G over AS times, ito integral ng dt is just t, no? From 0 to t equals, ito naman magiging 2h raised to 1/2 from h1 to h2 tas negative. Okay, so paano naging 2h? Kasi magiging h raised to negative 1/2 plus 1 over negative 1/2 plus 1. Which is h raised to positive 1/2 over negative 1/2 plus 1 is 1/2. Tapos aangat yung 2 kaya napunta dito. Okay? So, substituting the limits, CD, AO, square root of 2G over AS. Ito, T minus 0 lang yan. Ito naman, negative, di ba, negative 2, tapos square root of H2 kasi raised to 1/2 eh. Minus square root of H1. Ganyan. And then, finally, solving for T, we will have, itong negative sign na to, pwede mong i-distribute. Negative to, positive na to. So, pwedeng baliktad na yan, no? So, magiging 2AS times square root of H1 minus square root of H2 over, ito,
CDAO square root of 2G. So probably ito yung alam niyong formula para makuha yung time kung kailan bababa yung tubig for a specific amount. Okay? So ako, maganda, kinakabisado na to kung mag-board exam na ako bukas, kunyari, no? Pero kung hindi naman, kumbaga gusto ko lang, alam ko lang siya sustainable na alam, anytime, no? So, just tandaan nyo lang na dapat yung flow rate nito at saka yung flow rate dito same. So yung flow rate dito will always be area ng surface times yung velocity ng surface, which is from calculus is rate of change ng depth. Para naman dun sa orifice, ito lang yon yung galing sa Bernoulli equation. Okay, so, tapos gagawin mo lang yan. So, lalagyan mo lang siya ng coefficient of discharge. Tapos equate mo, tapos solve mo na kagad. Actually, dito pa lang pwede ka na mag-solve eh. Basta alam mo lang yung initial tsaka final height na gusto mong kunin. Okay? Anyway, sa number 14, ano daw yung time para lumabas na tong 100 cubic meters? So for number 14, yung volume na na-drain ay 100 cubic meters. So bali ba para makuha mo yung time, ang initial height kasi natin diyan is 6 meters. Kasi puno eh. 'Di ba puno? Puno. Yan yun, 6 meters. Tapos ang kailangan nating malaman para magamit natin yung formula is gaano na yung depth. Ano na yung depth kapag meron nang na-drain na 100 cubic meters. O di kunin lang natin yung ano, bali ito yun, no? So bali ito yung H2 natin. Itong part na to na-drain na. So kailangan lang natin mahanap to. Tawagin nating H. Okay? Or tawagin nating Y. So para mahanap mo yan, edi yung volume mo na na-drain ay equal lang sa area nung cylinder times yung Y, di ba? So 100 cubic meter ay equal sa pi over 4, 6 squared times Y. So yun yung height ngayon na na-drain. So 3.537 meters. So ibig sabihin yung H2 natin is, di ba 6 meters to? So that is 6 minus Y. And that is store natin sa A, 2.463 meters. So therefore, we can now answer the time. Let's just use this formula. So we have 2, ang area ng surface ay pi over 4 times 6 squared times square root of, ang H1 natin 6 minus square root of 2.463. Yan. Over CD, 0.6, area ng orifice, pi over 4, 0.1 squared. Di ba, 0.1 yung diameter. And then, square root of 2G. So, therefore, yung time is, cancel na to. 2 times 6 squared, square root of 6 minus square root of 8 over 0.6 times 0.1 squared times square root of 2 times 9.81. So, this is the time in seconds, no? Seconds yan. Kasi, lahat ng to, ito naka-meter per second to. Okay, tapos ito rin, um, dun sa derivation natin, unang-una ito naka-meter per second, meter per second squared rather. No? Meter per second squared, tapos in-square root mo, kaya naging meter per second na lang siya. So, naka-seconds yan. So, 2,384 seconds. Okay? So, para maging minutes, kasi ang tanong ata minutes eh. Minutes, di syempre, convert lang natin. So, times 1 minute
is equivalent to 60 seconds. So divide lang natin to ng 60. So it's 39.74. Okay, so that's our answer. Or 39.8. Next, find the time in minutes to lower the water to a depth of 4 meters. So sa number 15, ano naman daw yung time para maging ganito siya? Yan. So bali yan yung H2 natin. Okay, so ulit lang. Bali, wala namang magbabago maliban sa H. So ibig sabihin yung time dito, ano lang. Gawin mo lang tong gawin mo lang tong 4. Okay, so 1,217.73. Again, this is in seconds. In minutes, that is divided by 60. So 20.295 minutes. Or approximately 20.3. Lastly, find the time in minutes to empty the tank. So for number 16, para masabing empty, syempre dapat yung H2 natin, 0. Okay, so same formula. Pero ito 0. Okay, divided by 60. So that's 110.6 minutes. So answer is letter E.